Good morning, St. Peterians. Good morning. Let us greet one another. Good morning. Good morning. Tita Del, no? The color of the church still white. Palagpakan natin ng mga nakaputi. Ayan, no? Answered prayers na kayo. Ryan, hindi ka na. Pulang-pula ka, ha? Pan-Chinese ka. No, no. Tayo po ay Pasko pa rin today. Kaya Merry Christmas pa rin, no? Pwede pa rin magbatian, pwede pa rin magbigay ng regalo. Okay, size 9, large. Huwag niya lang kalilim. Pasko pa rin. Amen? Di ba? Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap pag-ibig mo. At kung wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makayakap ka sa araw ng Pasko. Amen? Anong gusto mong version? Ariel Rivera o si Sofronio Vasquez? The Voice. Ano? Tayo po ay Paskong-Pasko pa rin. No? Kapag nilayan po natin ang kahulugan ng Paskong yan, sa diwa nitong the Feast of the Lord's Baptism. At syempre, 2025 is the year of the... Kaya magkakamali, ha? The year of the Lord. Amen? Dapat si Lord ang manghari sa taong ito. Buong taon, buwan-buwan, oras-oras, minuminuto, segundo, maghari ang Diyos sa buhay natin. Amen? If God is with us, who can be against us? Amen, no? At ngayon nga, ano ba itong ibig sabihin ng Christmas? Christmas, kasama yung Epiphany, kasama yung Lord's Baptism, ito yung Christmas season, ito yung pagkapakita ng Diyos. No? Nagpakita ang Diyos. Sapagkat sa lumang tipan, hindi mo pwedeng makita ang Diyos. Sabi nga sa Exodus 34, gustong makita ni Moises ang Panginoon. Hindi mo pwedeng makita ang Diyos, mamamatay ka. No? Kaya nang nagpakita ang Diyos kay Moses, nakatalikod. Nakatalikod, diba? No? Kasi sapagkat ang Diyos ay banal, no? Pag siya'y nagpakita kay Abraham, no, kay Moses, no, hindi nakikita ang mukha ng Diyos. But in His time, in the fullness of time, no, Jesus decided to be, God revealed Himself before His creation. No? Nagpakita ang Diyos sa Kanyang nilikha, sa katuuhan ni Kristo bilang sanggol in Bethlehem. At after missing for 18 years, nawala rin siya ng 18 years, no? Nothing was recorded in the Bible for 18 years. Year 12 hanggang 30 years old, bigla siyang nagpakita muli sa River Jordan to be baptized by John the Baptist to begin his ministry of saving grace. No? Kaya kasama po yan sa panahon ng Pasko, from Christmas to Epiphany to the Feast of the Lord's Baptism. Amen. No? At hanggang ngayon, dahil ng Panginoon, makita natin siya. Gusto ng Panginoon magpakita sa atin. Gusto niyo bang makita ang Diyos? Amen? Sino gustong makita ang Diyos? Taas nga kamay yan. Ang problema, ang problema, ang mundo. Ayaw ng mundo makita ang Diyos. No? Sapagkat the devil, the evil one, has power over the world. No? Ang masamang spirito ang nagahari sa mundo. Kaya pag Pasko, dito lately, napansin natin, pagdaan ng Pasko, napansin ko, maraming tao ay nahawahan tayo ng mga ideolohiya ng mundo. No? Hindi na si Kristo ang gusto nating makita. Una nga, hindi nga nagbabatian ng Merry Christmas. Ang batian ay Happy Holidays. Ba? Bakit ang batian natin ay Happy Holidays? Nakita ko sa YouTube, napanood ko sa internet, bakit Happy Holidays ang batian ng mga tao? Christmas card, Happy Holidays. Nawala na ang Merry Christmas. Bakit nawala ang Merry Christmas? Doon? Yan ang ideolohiya ng secularismo. Sabihin nyo, secularismo. Secularism. Ano yung secularism? Binubura ang Diyos sa kaisipan ng tao. Binubura, dinidilit ang Diyos sa kamalayan ng tao. Alang Diyos, ay kathang-isip lang ng mga nauna. Ginawa lang ng simbahan para maging mabuting tao, konsyensyahin ka. Pero wala naman talagang Diyos. Matatalino na tao ngayon. Para lang yan sa mga mangmang. Kung matalino ka, dapat di ka naniniwala sa Diyos. Yan ang secularismo. Malakas yan. Ang mahalaga, magtrabaho ka, kumita ka, magkapamilya ka, makapag-ipon ka, tumanda ka, mamatay ka. Walang langit at lupa. Yan ang kaisipan ng secularismo. Binubura ang Diyos sa
puso ng tao. Mag-ingat tayo dyan, ha? Secularismo. Pangalawa, na napansin natin ideolohiya at pag dumarating ang panahong ito, hindi lang secularismo. Aba, nawala. Kala mo sa totoo lang, marami ako nakitang Christmas tree. Abay, walang star sa taas. Bakit walang star? Ba't nawala yung star? At walang bilin. May Christmas tree. Walang star, walang bilin. Alang kwentang Christmas tree yan. Kahit puro ilaw yan. Ano yung bilog-bilog? Puro mga bilog-bilog yung Christmas tree nyo. No? Puro balls. Useless ang mga balls na yan kapag walang star at walang bilin. Nakita ko nga, taas-taas, life size, walang star. Yung iba, pinalitan yung star. Nilagay angel. Jesus Maria Joseph. Ba't angel nilagay sa tuktok? Dapat star. At saka may bilin. Yung iba walang bilin. Ano nakita ko? Kahong-kahong mga regalo. Jesus Maria Joseph. Kahong-kahong mga regalo. Anong tawag dyan? Yan ang tinatawag na ideology of materialism. Materialism. Pera-pera na lang. Regalo na lang. Ang Pasko material. Kumukuti-kutitap. No? Mahalaga yung star. Yan ang tinatawag na Star of David. Sabihin niyo, Star of David. Kaya yan, yung star na yan, kasi nung unang panahon, wala pang ways. Walang ways noon eh. Pero nakalagay sa Prophet Isaiah, Prophet Micah, isisilang ang tagapagligtas sa Bethlehem. Paano nila mapupuntahan yung Bethlehem? Sino gagabay sa kanila? Yun ang nagabay yung star. Sapagkat yung star, yung kanyang sinag, nakatutok sa manger, sa sabsaban, sa Bethlehem. Doon isinilang si Emmanuel, God with us. Amen? Kaya walang kwenta ang Christmas tree nyo pag walang star at pag walang bilin. Yun ang kahalagahan ng Christmas tree. Kaya nga meron tree para yung star, iilawan yung sabsaban. Amen? O baka tinanggal nyo na yung Christmas tree nyo sa bahay nyo. Mamaya kabit nyo uli. Bago matapos ang araw na ito. Okay, kinain na naman tayo ng ideolohiya ng materialismo. Wala na naman ang Diyos. Ito yung pangatlo. Ito ang pinakamatindi sa tatlong ideolohiya ng mundo na inaalis ang Diyos sa kaisipan ng tao. Abang hinihintay pag sa Pasko, hindi si Kristo ang hinihintay. Hinihintay si Santa Claus. Tignan mo. Pinagpalit si Kristo kay Santa Claus. Ang pinakamahalaga si Santa Claus. Tingnan niyo yung mga bata, ang inihintay nila sa Santa Claus. Sino nagturo sa kanila? Kayong matatanda. Tinuturuan natin ng mali. Di mo? Di ba? Anong tawag niya sa ideolohiya na yan? Yan po, tinatawag na relativism. Sabi niyo nga, relativism. Relativismo. Ano yun? Bahala ka na. Kung ano yung pinaniniwalaan mo. Kung darating sa iyo Santa Claus, di Santa Claus ang darating sa iyo. Kung si Kristo, di si Kristo. O bahala ka na, kanya-kanya na lang tayong paniniwala. Kanya-kanya na lang tayong paniniwala. Delikado yan. Ang sabi ng simbahan, very dangerous ang relativism. Sabi niyo nga, relativism. Very dangerous. Mapanganib yung paniniwalang yan. Kanya-kanya na lang tayong paniniwala. Respetuhan na lang tayo. Ibig sabihin, wala nang absolute. Lahat relative. Depende na lang sa'yo. Delikado yan. Pag Pasko, hindi na mahalaga si Kristo. Depende kung sino hinihintay mo. Hindi pwede. Pag Pasko, si Kristo ang pinakamahalaga sa Pasko. Jesus is the reason for the season. Pag sabi nga, Jesus is the reason for the season. Hindi si Santa Claus. O kung sinong Pilato. Si Kristo ang pinakamahalaga. Yun ang absolute. Pag Christmas, the absolute is Christ, the Emmanuel, God with us. Amen? Kasi kapag kanya-kanya na lang paniniwala, pag nasanay tayo sa kanya-kanya lang paniniwala, delikado yun. Delikado yun. Sa atin, sa mga anak natin, at sa mundong susunod. Bakit? Wala na tayong pinaniniwala ang isa. Kanya-kanya na lang. Kaya kung sa'yo, masama magtaksil, wag maka magtaksil. Masama pala sa iyo. Sa akin, okay lang magtaksil sa asawa, wag walang pabayaan yung original, anong pakialam mo? Kanya-kanya lang tayong paniniwala. Delikado yan. Sapagkat mahalaga sa atin ang katapatan sa buhay pag-aasawa. Amen? Absolute yan. Kaya ka nagpapakasal kasi gusto mahal mo isang tao at tayo maging tapat sa isang tao. Kaya hindi pwedeng kanya-kanya na lang paniniwala.
Oh, kaya kung sa'yo, masama sa'yo magpalaglag, di huwag kang magpalaglag, nakukonsensya ka eh. Pero sa akin, okay lang magpalaglag, katawan ko naman to, anong pakialam mo? Oh, respetuhin na lang kita, respetuhin kanya-kanya na lang tayo. Aba, hindi pwede. Sapagkat ang buhay ng tao ay banal. Hindi pwede, bawal ang pagpapalaglag. Oh. Amen? Merong absolute eh. O kung masama sa'yo pumatay, di huwag kang pumatay. Kung sa akin, okay lang pumatay, kaaway ko naman eh, anong pakialam mo? Oh, hindi pwede yun. Kailangan ang buhay ng tao ay sagrado. Hindi pwedeng patayin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya hindi pwedeng kanya-kanya na lang paniniwala. Hindi pwede. Meron tayong pinaniniwala ang absolute. May mahalaga na hindi pwedeng kanya-kanya na lang. Oh, dahil uso. Tanyo? Kaya mag-ingat po tayo dyan sa mga idolohiya na yan. Lalo-lalo na pagdating ng Pasko. Anong mahalaga sa Pasko? Si Kristo ang mahalaga sa Pasko. Amen? No? Nagkatawan tao ang Diyos nang dahil sa John 3:16, for God so loved the world. Mahal tayo ng Diyos. Kaya siya nagkatawan tao. Nais tayong makapiling ng Diyos. At ano ang kanyang misyon? Ang sabi sa Isaiah, ang sabi sa Gospel for today, no? Kaligtasan ng sanlibutan. Kaya siya nagpunta rito upang tayo iligtas, no? Sa masasamang espiritu. Iligtas sa kasamaan at kapahamakan. Iligtas sa mga kaguluhan. Iligtas sa mga kalamidad, no? At iligtas din tayo sa ating sarili. Kala mo minsan yung sarili natin, kailangan nating tagapagligtas. Hindi nga natin maligtas ang ating sarili sa kapalpakan natin. Amen? Even we need a Savior to save ourselves. We cannot even save ourselves. Amen? Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. At ang pangalan niya ay Jesus. At paano tayo ililigtas ng Panginoon? Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. The Lamb of God. No? Sabi nga ni John the Baptist, this is the Lamb of God who takes away the sins of the world. No? Maghahandog siya ng kanyang buhay para tayo ay tubusin sa lahat ng kasalanan at kasamaan sa mundong ito, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng Pasko. Dumating na ang, sabi nga, this is my beloved Son, I'm well pleased. Sa lumang tipan, ang tawag sa kanya, Mashiach. Sa Hebreo, Mashiach, dumating na Mashiach. No, sa Griego, the Anointed One, Christos. Sa Ingles, the Anointed One. Sa Tagalog, ang tagapagligtas. No? Na ang pangalan niya ay Jesus. At mamaya, makikita na naman natin ang Diyos. Kung sino bang makita ang Diyos, mamaya, makikita natin ang Diyos sa banal na Eucharistia. Pag tinaas na ng pare, this is Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are you who are called to this supper. Kita mo, hanggang ngayon, nakikita natin ang Panginoon. Tabang tuwing tayo ay nagsisimba, nakikita natin ang Diyos. Palakpakan natin ang banal na Eucharistia. Pero bago ko matapos, no? Meron pang sinabi sa San Atanasio noong 4th century, na magandang pagnilaya natin tuwing dumarating ang Christmas. Kasi siya yung eksperto. Noong unang panahon, pinagdidibatihan yan yung pagkakatawan tao ni Kristo. At ang isang nag-defend ng incarnation, pagkakatawan tao ni Kristo, ay San Atanasio. Kilala niyo ba San Atanasio? Meron mang parokya dito sa Metro Manila, parokya ng San Atanasio. Hindi natin kilala. Ang kilala natin si Mother Teresa, Padre Pio, St. Francis, di ba? Mama Mary. Hindi natin masyadong kilala si San Atanasio. Pero pinaglaban ni San Atanasio ang Christmas noong unang panahon. At ang sabi niya, bakit daw nagkatawan-tao ang Diyos? Bakit daw ang Diyos ay naging tao? Lumikha, naging nilikha. Wala yun. The Creator become a creature. Bakit siya nagkatawan-tao? Ang sabi ni San Atanasio, God became man so that man might become God. Tamo? Ang Diyos ay nagkatawan-tao upang ang tao daw ay matulad sa Diyos. Maging Diyos ka. Anong ibig sabihin yan? Kung ang Diyos ay banal, lumago ka sa kabanalan ng Diyos. Amen? Ang Diyos ay nagkatawan tao upang ang tao ay matulad sa kabanalan ng Diyos. Matulad ka sa pag-ibig ng Diyos. Matulad ka sa kabutihan ng Diyos.
matulad ka sa kagandahan ng Diyos. Amen? Kaya sa araw-araw ng buhay natin, dapat Pasko. Sa Kristiyano, araw-araw dapat Pasko. Lumalago tayo sa kabanalan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa gagandahan ng Diyos, at sa paghandog ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya totoo yung kinakanta natin. Mamaya kantahin natin yan. Araw-araw ay Pasko kapag tayo ay nasa Diyos at ang Diyos ay nasa atin. Amen? Merry Christmas sa inyong lahat. Okay na? Tumayo tayong lahat. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.